Hindi maganda ang gising ngayon ng mga fans ng Barangay Ginebra dahil siyempre natalo sila dito sa TNT Tropang Giga at 0-2 na yung record dito sa finals. Maganda naging simula ng Barangay Ginebra dito sa Game 2 pero umarangkada itong TNT. Nagkaroon ng double digit na lamang. Nung third quarter humabol itong Ginebra. 1 point na lang ang lamang ng TNT pagkatapos ng third quarter pero umarangkada ulit ang TNT nung fourth quarter at hindi na nakabawi ang Barangay Ginebra. So, ang tanong ngayon, ano bang dapat gawin ng Ginebra? Sa tingin ko, dapat niyang gumawa na ito si Alfrancis Chua ng paraan para ito ay mag-trade. Dahil, hindi ito masyadong napapansin ng fans ng Ginebra pero sa tingin ko, ang laking bagay nung nawala si Joe Devance. Dahil ito si Joe Devance, kung natatandaan niyo doon sa serye kontra San Miguel, ang laki nung papel na ginampanan niya dahil siya yung tumutulong dito kay Japet Aguilar para makapagpahinga ng ilang minuto. At credit kay Devance, maganda yung depensa niya. Ang isa pa, wag din natin sabihin na wala din si Malonzo at si Jeremiah Gray at si Isaac Go. Dahil itong TNT, wala din naman dyan si Brandon Ganuelas Roser. So, hindi rin naman kumpleto ang lineup ng TNT. Kaya sa tingin ko, hindi pwedeng gamitin dahilan yung injury. Pero malaking bagay talaga yung merong nakulang sila ng player. Sa ngayon, ito sa tingin ko dapat gawin ng Barangay Ginebra para sila ay makabawi. Unang-una, kung hindi gagamitin ng Barangay Ginebra itong si Ben Adamos, i-trade na nila. Si Ben Adamos yun ang isang center na pwedeng magbigay ng pahinga dito kay Japet Aguilar. Pero ang liwanag na ayaw talagang gamitin ni Coach Tim Cone. So kung hindi gagamitin, i-trade na yan. Pangalawa, ang nakita natin dito si Justin Brownlee, ang daling napagod dahil ayaw siyang ilabas ni Coach Tim Cone. Nakita natin. Usually ang mga ito si Brownlee, at the end of the first quarter o baka 2 minutes, pagdating ng last 2 minutes ng first quarter, nilalabas yan para magpahinga. Pero dito, halos hindi na nilabas si Brownlee. At dahil sa bilis ng laro nitong TNT Tropang Giga, syempre napagod na. Alam natin si Justin Brownlee, 36 years old na. Si Ronde Hollis Jefferson, 29 lang. So si Ronde Jefferson, kahit babad yan dyan sa court, ay kayang-kaya niya. Hindi siya masyadong apektado. Nakita nyo naman sa depensa kung paano gumalaw itong si Jefferson. Kaya sa tingin ko, yan dapat gawin ng Ginebra. Bigyan ng pahinga ito si Brownlee. Wag gawin ni Coach Tim Cone yung ginawa na itong si George Garnett dito sa kay Junmar Fajardo. Hindi pinapahinga si Junmar. Ano nangyari? Pagdating ng fourth quarter, wala na. Kaya sa ngayon, dito rin natin makikita yung kakulangan o yung masyadong maikli na rotation ni Coach Tim Cone. Sobrang haba ng minuto nito si Justin Brownlee. At ito si Justin Brownlee ay 36 years old na. Ngayon, pagdating naman dito sa mga trades, kung bukod dito kay Ben Adamos, ay i-trade na rin nila itong sila Bon Pesumal at itong si Jason David. Hindi naman nagagamit yung player na yan at sayang lang yung spot nila doon sa roster. Kaya kung ako Ginebra, dapat i-trade na yan dito sa Terra Firma o kaya dito sa Northport Batangpier. Dahil yan na kinakailangan nila i-consider ngayon para ma-ensure na sa mga darating pa na mga games ay makakaroon sila ng ibang player na magagamit. Iyong maikling rotation na ginagamit ni Coach Tim Cone dito sa TNT ay hindi uubra. Sa San Miguel po pwede yan dahil yung si George Garnett, maiksi rin yung rotation na ginagamit. Pero ito si Chot Reyes, nakita natin, magaling magbalasa ng tao. Credit dito kay Chot, maganda hawak niya sa TNT ngayon. Kaya itong Barangay Ginebra, medyo mahihirapan talaga yan. Kaya mukhang ang problema talaga ng Ginebra ngayon ay masyadong maikli yung rotation ni Coach Tim Cone. Kung makapag-a-adjust ng rotation nito si Coach Tim Cone, sa tingin ko malaki pa rin ang tsansa na sila ay makabawi dito at manalo. Pero kinakailangan gawin nila yung kaagad-agad dahil siyempre, itong TNT, determinado yan na manalo at gawing 3-0 na yung score. Kaya kinakailangan talaga must win.